questionin yan sa Committee on Justice kapag pinag-usapan yan. Di ba? At kung hindi man yan i-technical doon sa Committee on Justice, ako naniniwala na magfa-file para questionin sa Supreme Court yung ginawa nilang pagpa-file ng impeachment against kay VP Sara nang hindi pa nasasatisfy or hindi pa nag-expire sa February 6 yung 1-year bar rule. So, ang sisisihin nila dyan ay yung Kongreso at yung Supreme Court. Yun ang gagawin nila dyan. Bakit? Sapagkat alam naman po nila, di ba common knowledge sa mga congressman, kahit sa mga staff ng congressman, na hindi na talaga nila ipapa-impeach itong si Sara Duterte. So ang habol lang nitong mga itong grupo na nag-file kay Sara Duterte ng impeachment ay mema lang. Di ba? Mema lang sila, di ba? May magawa lang, may masabi lang, makakontra lang sila. Pero alam nila na hindi uubra ang impeachment kay Sara Duterte dahil nga yung binabanggit natin kanina na hindi interesado ang mayorya ng mga congressman na i-impeach na si Sara Duterte dahil sa napaka-popular nito at ito ang preference ng mayorya ng Pilipino na ibobotong presidente pagdating ng 2028 presidential election or kapag si BBM ay naging incapacitated, di ba? Yun, di ba? So ganito, ano yung technical naman? Sa technicality naman tayo kasi sinasabi natin larong politika, yung sinasabi natin larong politika yun eh. Di ba? Nilaro ng mga congressman tapos lalaro din itong mga tindig Pilipinas at Makabayan Black, di ba? Kasi kung sure na sure sila na mai-impeach si Sara Duterte, bakit mo ifa-file yan nang hindi pa na expired yung 1-year bar rule? So subject to questioning yan, makwe-question yan. Bakit ka pupunta doon? Pwede mo na mahintayin ilang araw. Ang petsa ngayon, atres na ba ngayon? Diba? Atres yata ngayon. Bukas ay Merkules, Huwebes, Biyernes. Diba? Sa Biyernes, pwede mo nang i-file. Ba't hindi mo pa hinintay yun? Diba? So, questionable, bakit nag-file ng maaga dito? Diba? Alam mong makwe-question at mate-technical. Bakit? So, kumbaga, ikaw, pag nagkakaso ka at gusto mo na maging successful yung kaso na ipa-file mo, titingnan mo yung mga possibility ng technicalities. Hindi mo hahayaan na kahit katiting ay mabutasan yung ikakaso mo, lalo na sa proseso or dun sa procedure. Diba? Hindi mo hahayaan yun. Kaya questionable yung motivation nitong makakaliwa, itong Makabayan Group at nitong mga tindig Pilipinas sa timing ng kanilang pagpa-file ng impeachment kay Sara Duterte. Pero ngayon alam nyo na, kasi sinabi ko na sa inyo, dahil dahil alam nila na hindi naman talaga sila, si VP Sara, ipapa-impeach talaga ng Kongreso. So therefore, maghahanap sila ng sisi. Diba? So alam nilang ite-technical yun. So yung magte-technical nun, whether the Committee on Justice or ang Supreme Court, yung dalawa na yun, it's either dun sa dalawa na yun ang kanilang sisisihin. Ipagmamalaki nila, kita nyo na niya, sinasagkaan, di ba? Ang karapatan ng taong bayan. Gagamitin na naman nila yung salita, taong bayan, na makita ang katotohanan, di ba? Kagagawan mo rin, kaya na technically, di ba? Kagagawan mo din, hi ma'am, di ba? Kaya na technical dahil i-final mo sa questionable date, di ba? Petsa na pwedeng subject to questioning, di ba? Dahil sa technicality. Ngayon, puntahan natin. Paano natin sabi nga mauunawaan ng mabuti sa isang pagpapaliwanag ng kakupalan. Baka hindi kayo maniwala. Hindi, seryoso to. Diba? Seryoso. Totoo to. Yung ating di ba? Kaya walang naniniwala sa atin eh. Puro kalokohan na nagsasabi. Diba? So, ipapaliwanag ko po sa inyo kung paano
at mate-technical yan. Una, di ba? Sinabi nila na yun, hi Artsan. Bumati pa ang puking. Sinabi nila na yun daw ay batay doon sa desisyon na inilabas ng Supreme Court. Sa makatwid, ito ay jurisprudence. At pag sinabing jurisprudence, yan ay hindi naman batas na nilegislate ng Kongreso, pero it will be form part of the law of the land. Oh, English yun, ha? Di ba? Magiging bahagi siya ng sinusundang batas at pagpapatupad dahil parang naging batas na siya. Di ba? Parang gumawa ng batas yung Supreme Court. Mamaya tatalakayin natin yan kasi may binabanggit pa sila dyan na na judicial legislation daw na kine-question nila. Diba? Hindi nila alam yun, lalo na si Tito Soto. Hayaan mo, binibigyan ko lang ng pagkakataon si Tito Soto na kumonsulta muna kay Professor Ongasis. Hi, hello G. Diba? Kilala niyo si Professor Ongasis. Diba? Ng One Bull University. Yan. So, puntahan natin, bakit mako-question yan? Una, mako-question yan kahit diba? Si Lucian tumawa. Kahit po merong desisyon at jurisprudence ang Supreme Court, 'di ba? Hindi expressly, 'di ba? 'Di ba? Hindi expressly hindi expressly written, or sabi nga natin ay kumbaga implied lang 'di ba? Impliedly provided lang. Hindi siya expressly provided doon sa nakakalimot na naman ako. Hindi siya expressly provided doon sa desisyon ng Supreme Court. Siya po ay, ang tawag po doon ay, sabi nga ay, kumbaga, it's up to you kung paano mo siya i-interpret. So, hindi siya clear. Walang malinaw doon sapagkat hindi naman sinabi doon sa desisyon ng Supreme Court. Kumbaga impliedly lang siya. Impliedly provided lang siya but not expressly. Iba po kasi yung impliedly provided saka expressly provided. Yung expressly provided, yung po ay nakalagay po mismo doon. Hi Ma'am Lucrecia. Diba? Nakalagay po mismo, nakasulat mismo yun sa desisyon. Samantalang yung impliedly, it's up to you kung paano mo i-interpret yun. So, yun, doon na tayo napupunta. Hindi po sinabi ng Supreme Court na ang expiration ng 1-year bar rule ay noong January 15. Katulad ng sinasabi ni Attorney Colmenares. Diba? Walang ganon, diba? Walang ganon na kanilang, kumbaga parang sinasabi nila na totoo yung kanilang sinasabi. Wala namang ganon, diba? Wala namang ganon eh. Pangalawa po, kung sabi natin ay granting for the sake of argument, di ba? Granting without accepting. Di ba? Na totoo yung sinasabi na yun ni Attorney Colmenares. Yun po ay dapat na mailagay muna or ma-stipulate muna doon sa rules ng Congress. Diba? Kinakailangan isama nila yung sa rules nila. Kaya nga ang sabi ng mga congressman ngayon, dahil anya may idinagdag na mga rules ang Supreme Court sa proseso ng impeachment, kinakailangan dagdagan din namin at baguhin namin yung aming rules of impeachment dito sa Kongreso. So, hindi pa siya effective. Bakit? Hindi pa nababago. At una, di ba, ang unang depekto ng interpretasyon nitong si Attorney Colmenares ay impliedly provided lang siya. Pangalawa, yung implied na yon subject for interpretation. At kung subject for interpretation, kinakailangan maliwanagan pa. At ang pangalawa, hindi pa siya stipulated, hi Sansuten, hindi pa siya stipulated doon sa bagong rules. Actually, wala pang bagong rules na inilalabas ang Kongreso. And therefore, hindi pa absolute, kaya napupunta doon sa pagiging question, di ba? Ngayon, yun lang ba ang pwedeng maging technical sa kanila, technicality? Of course, hindi. Marami po yan at expressly provided yan sa konstitusyon. Dahil sa konstitusyon, meron pong tinatawag na constitutional protection or shield ang isang tawag dito, yung isang
yung isang tinatawag natin na tawag dito na impeachable officer. Ano yung expressly provided sa konstitusyon na yon, di ba? Expressly provided, sinasabi ng konstitusyon, no impeachment proceeding shall be, di ba? No impeachment proceeding shall be made against one person more than once within a period of 1 year. So protection yun. Ang sabi nga sa Tagalog, walang pwedeng maging impeachment proceeding na higit sa 2 sa isang impeachable official o sa isang tao na impeachable officer sa loob ng 1 taon. So protektado ka nun. Kaya lang ikakatwiran nila Attorney Colmenares na hindi binago yun di ba? Binago nga yung sasabihin nila. Meron po kasing tinatawag tayo na pwedeng i-apply dyan na konsepto mula doon sa constitutional non-impairment. Doon sa constitutional non-impairment, yung konsepto po noon, 'di ba? Ay ang konsepto noon ay walang karapatan na pwedeng baguhin kung naibigay na sa iyo 'yon, 'di ba? Hanapin niyo na lang, i-research niyo. Ay hindi, puntahan niyo yung Facebook page ko, 'di ba? Naangat Pamilyang Pilipino. I-click niyo lang po yung link. Nandun po yung explanation ng kung gusto niyo pa ulit-ulitin at i-memorize, nandun po yung explanation, yung definition ng constitutional non-impairment. Ang ibig sabihin po nun, kunwari, may karapatan na ibinigay na sa akin ngayon. Diba? Ang karapatan ko na yun, kunwari ay, halimbawa, kay Sara Duterte na nga lang. Si Sara Duterte, binigyan na siya ng karapatan. Ano yung karapatang ibinigay kay Sara Duterte sa pamamagitan ng konstitusyon? Ang ibinigay sa kanya ay, siya ay protektado na nung tinatawag natin na constitutional protection or shield doon sa impeachable officer. Nasa kanya na yon. Ang protection na yon ay within 1 year, hindi po pwedeng baguhin yon. Hindi siya pwedeng file ng impeachment. Ngayon, sa constitutional non-impairment po, ang sabi po doon, hindi po pwedeng gumawa ng panibagong batas na mag-aalis nung karapatan mo na yon. Or hindi pwedeng gumawa ng batas o rules na magpapahina dun sa karapatan mo na yon. Yun ang konsepto nun diba? Hindi po pwedeng humina yung karapatan or mawala yung karapatan mo na yon. Or kung meron mang bagong batas, rules, or jurisprudence na magpapahina doon sa karapatan mo na yon, hindi yung po pwedeng i-apply sa iyo. Bakit hindi po pwedeng i-apply? Dahil protektado ka nga noong 1-year bar rule. Katulad din nung proteksyon doon sa konsepto ng constitutional non-impairment. Ibig sabihin, kung ibinigay na kay Sara dati yan, diba? Ibinigay na sa kanya yung protection na yung 1-year bar rule. Kapag may lumabas na bagong rulings, batas, or jurisprudence, hindi siya pwedeng i-apply kasi lalabag nun yung non-impairment saka yung constitutional shield niya. Lalabagin. So, mananatili yung February 6, 2026 pa rin na expiration ng kanyang 1-year bar rule. Maliwanag na. Di ba? Karapatan niya yon, hindi po pwedeng tanggalin kaagad sa kanya yon. Kasi protection na yon. Bakit? Sabi kasi, kumbaga, ang konsepto kasi niyan, kapag ganun na pwede ka palang gumawa ng bagong rule, bagong batas, or may bagong jurisprudence na i-apply mo dun sa karapatan mo na yun, mawawala na yon, katulad ni Sara Duterte na isang impeachable officer, pwedeng mag-file ng kahit mahinang kaso kay Sara Duterte sa impeachment. And then, kapag nakita nila na mahina, at nandun nga yung 1-year bar rule, babaguhin na naman nila para makapag-file ulit. 'Di ba? Ang mangyayari ganun. Kunwari, nag-file ng impeachment, may 1-year bar rule, mahina pala, kinakailangan i-file ulit. Paikliin natin, katulad na nangyayari ngayon. Ngayon, mahina na naman yung kaso kay Sara sa impeachment. Baguhin na naman natin yung rule para makapag-file na naman ng maaga. Hindi po pwede yun. Kumbaga, ang lalabas po nun ay harassment